Maligayang pagdating sa isang mundo ng misteryo, krimen at nakakakilabot na kwento. Dito, susuriin natin ang mga kaso ng pagkawala, pagpatay at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na gumimbal sa iba't ibang bayan at lungsod. Maging alerto dahil hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakapanindig balahibong istorya. Kwento ito mula sa Reddit. Kailangan ko talagang maglakad nung araw na yon. Kahit na pagod ako mula sa nakarang araw. Kahit na may kaibigan akong paparating makalipas lang ng ilang oras. Wala akong pakialam. Kailangan kong lumabas at maglakad. Lincoln Avenue. 2 salita lang yon. Iyon lang ang paulit-ulit na gumugulo sa isip ko. Lincoln Avenue. Isang ordinaryong pangalan ng kalye. Isang bagay na siguradong meron sa lahat ng estado ng buong Amerika. Pero pagising ko ng araw na yun, iisa lang ang alam ng isip ko, Lincoln Avenue. Gaya ng dati, gusto ko lang sanang paliwalain iyon. Kalimutan ang pangalan. Kalimutan ang tinig na bumubulong mula sa utak ko. Tila isang alingaw-ngaw mula sa kailaliman ng kamalayan. Kung para lang sa sarili ko, ginawa ko na siguro. Maniwala ka. Ginawa ko na sana. Pero hindi lang para sa akin yun. 2 linggo pa lang ang nakalilipas nang maospital si Papa dahil sa pagkabagok ng ulo. Hindi ko makalimutan ang tawag mula kay Kathy. Dude, pumunta ka agad sa Flower Hospital. Ha? Bakit? Nagdesisyon tanggalin ang... Tigil ka nga. Nakikinig ka ba? Nahulog si Papa na bagok ang ulo. Baka nasa bubong na naman siya nag-aayos. Akala ko ba kumuha siya ng mga kontraktor? Mukhang hindi nga, Dan. Papunta siya sa emergency room. Pumunta ka na ngayon. Sa lahat ng nangyari, alam ko, ang buhay ni Papa ay nakasalalay sa mga kilos ko sa susunod na 24 oras. Hindi ko masasabing malapit kami, kahit noon. Lalo pat 5 taon na rin mula nang umalis ako sa bahay. Siguro galit pa rin siya sa akin. At aaminin ko, may galit din ako sa kanya. Pero siya na lang ang natitirang magulang ko. At sa wakas, natuto na kaming magmahal ulit. Kailangan ko siya. At higit pa roon, kailangan siya ni Cathy. Hindi ko kayang hayaan na maranasan ulit namin ang sakit ng pagkawala. Hindi ngayon. Ang panahon kung tutuusin ay maganda noon. Maaraw, presko, may kaunting ulap at awit ng mga ipon. Isang perpektong araw. Kung hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari. Paglabas ko ng bahay, narinig ko ang kumpirmasyon na lampas na ako sa puntong walang balikan. Bumubulong ulit ang tinig. Lincoln Avenue. Lumakad na ako ng mahigit 1 milya nang tumunog ang telepono ko. Kahit hindi ko tingnan, alam kong si Cathy yun. Tatawag para sa update. Hindi ko sinagot. Ayoko marinig na hindi pa rin kumagaling si Papa. O mas masahol, natuluyan na siya nang walan ng malay. Hindi ito simpleng lakad. Paminsan-minsan, pipikas ulit ang tinig ng direksyon. Kanan, kaliwa, kanan, diretso. Lumipas ang 1 oras. Nasa gilid na ako ng isang masiglang kalsada. May mga tindahan, gasolinahan, at mga taong naglalakad. Wala ni isa ang nagbigay pansin sa akin. Sinilip ko ang phone ko. 3 milya pa lang. 3 milya. 1 oras. Ilang milya pa kaya?
Sa wakas, 2 oras matapos ko magsimula, nakita ko ang tanda. Lincoln Avenue. Nanikip ang dibdib ko. Kinakabahan ako. Nagdududa. Hallucinations lang ba to? Hindi kaya epekto lang ng pagod at puyat? Pero hindi. 209 Lincoln Avenue. Pulang rosas. Ang tinig ay muling bumalik. Mas malinaw. Hindi na ito basta kalye lang. May numero na. May palatandaan. Hindi ko na may kakaila. Ginawa ko na ito dati. At alam ko kung ano ang nangyari nung minsang tinanggihan ko ito. Naalala ko si Mama. Wasak. Wala na. Ang kalye ay pangkaraniwan kaya ng mga nadadaanan ko na. Mga bahay, mga halaman, ilang puno. Tahimik. Kung ibang pagkakataon lang sana, baka na-enjoy ko ang paglalakad. Pero ngayon, hindi. May kailangan akong tapusin. Isa-isang bahay ang nadaanan ko. 199, Pink na Lirio. 209, Sampaguita. 203, Puting Orchid. 205, Pulang Spider Lily. 207, Itim na Rosas. At 209, Pulang Rosas. Isang normal na bahay. Maayos. May guhit ng pamilya sa driveway. 2 malaking stick figure at isang maliit. May bata. May pamilya. Pintig ng puso ko. Bumigat. Hindi ko kayang gawin to. Pero kailangan ko. Hindi. Kailangan. Uy pare, may maitutulong ba ako? Tanong ng isang boses. Hindi ito sa loob ng ulo ko. Totoong tao. Tumabi sa akin ng isang lalaki. Nasa mid-30s. May daladalang grocery bag. Restaurant. Gawin mo. Bulong ng tinig. Ngunit ngayon ay may sabik na para bang batang masaya. Ah, sorry. Akala ko steakhouse ito. Yung bagong bukas. Palusot ko. Ngumiti ang lalaki. Lincoln Steakhouse? Marami nang naliligaw dito. May phone ka? Tumango ako. Binigay ko sa kanya. Sinubukan kong huwag manginig. Ibinigay niya pabalik. Ayan, ayos na. Nagkunwaring nahihiya ako. Salamat, inabot ko ang kamay. Ngumiti siya. Chuck, ako nga pala si Dan. Chuck, pangalan ng tatay ko. At doon, alam ko na. Hawak ko na ang kamay niya at ang tinig. Tumigil. Wala na. Tapos na. Magandang araw, Chuck. Sabi ko. Sa unang pagkakataong taus-puso, naglakad siya palayo. Hindi ko na siya sinundan tingnan. Ang pauwi, mas mahaba, mas mabigat. Sa loob ko, may panalangin. Sana ito na ang huli. Sana tumigil na ang tinig. Pero hindi. Pag-uwi ko, naramdaman kong bumalik ang bigat sa ulo ko pagsara ko ng pinto. Tumagilid ako at naupo sa sahig. Pagdurusa. Mga tunog ng pagkadurog. Pagkabali. Ang tinig. Masaya. Nalalasahan ko ang kasiyahan nito. Tila sinasakmal ang katawan ni Chuck. Iniisip ko na lang, sana patay na siya bago mangyari ang lahat. Hindi ko kayang isipin kung buhay pa siya habang iyon ay nangyayari. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natili roon. Madilim na. Sa isang iglap, nasa kama na ako. Madilim pa rin sa labas. Tumunog ang phone. Si Cathy. Alam ko na ang sasabihin niya. Nagising na si Papa. Nagising maayos na ang lagay. Nagpapagaling. Laging tinutupad ng tinig ang bahagi ng kasunduan. Lagi.
Gusto kong maging masaya, pero walang saysayang ligayang iyon. Mababaw lang, isang patak sa malalim na hukay na 14 years ko nang hinuhukay. Ilan na kayang bangkayang nandoon? Hindi ko na kayang matulog. Binuksan ko ang news site at nandoon nga, lokal na lalaki, natagpo ang patay at niluray sa sariling bahay. Walang suspect. Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like, at i-subscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.